What's up mga sis? So ito na nga ating day 3. Welcome to Universal Studios Japan! So samahan nyo ko, libutin natin ang buong theme park. So Friday ngayon, kaya marami na rin talagang tao. So kahit weekdays, mapa-weekend man yan, marami talaga. And welcome to Harry Potter Land. Ito yung isa sa mga pinakasikat na attraction, ang Harry Potter. Ito nga yung train sa Hogwarts. And ayan, nagmamagic si kuya para buksan ang mga luggage. And marami nagpapapicture dito. Ang daming mga estudyante. Parang from school, diretso sila dito. At yan nga ang sikat na butterbeer. Sobrang haba ng pila. At nandito na nga tayo sa loob. Ito yung mga picture frames. Mga ano yan, mga nagsasalita sila. So bago nga pala tayo sumakay sa attraction na to, meron silang locker na pag-iiwanan mo ng mga gamit mo, ng mga bags and mga important things. At itong Harry Potter nga, isa sa pinaka the best sa mga nasakyan ko na ride dito. Ang ganda, sobra. Mapupuntahan mo talaga yung Hogwarts. Parang nasa loob ka ng movie. And nandito na nga tayo sa mga Minions. Say hello to Minions, ang aking mga ka-hype. At meron nga rin pala dito ang Spider-Man. Marami talaga mapupuntahan dito, kulang ang isang araw. Grabe. So ang next attraction nga natin is itong Water World. Ito yung para kang nasa live action movie. Yung mga action talaga nila parang totoo, parang nasa loob ka ng movie. Ang galing ng mga fight scenes nila, parang totoo talaga silang nagugulpihan, ganun. Ang gagaling ng mga actors and actresses. So maganda manood dito, yung after mo sa lahat ng nakakapagod na mga pila at mga rides, maupo ka naman at ma-relax para dito manood ng live action movie ng Waterworld. And mga sis, share ko nga lang pala, may mga power bank dito na pwede mong ma-rent. Scan mo lang yung QR code and then sundan mo yung mga steps and payment. Then pwede ka nang kumuha dyan at syempre ibabalik mo din. Sana lang merong ganito sa Pilipinas kung saan mang sulok para hindi na dahilan na hindi ka makareply pa dahil lowbat ka. And hello to all Jurassic Park fans. At ito nga pala yung isa sa mga ride na grabe. Ang saya ng ride dito sa Jurassic Park, promise. Parang same siya sa Universal Studios Singapore. Ang intense. And sobrang saya sa huli. And meron nga pa-concert dito. Pop group sila na sikat. Pero hindi ko nga lang sila kilala. Pero ang galing nila. Mapapasayaw at mapapakanta ka talaga. So, ayan. And after Universal Studios, welcome to Dotonbori.
So malapit lang siya dito kaya dumiretso na kami dito para hindi sayang ang araw. So ito ang sikat na Don Quijote, and dito mo nga mabibili yung mga murang pasalubong. Yan, yung mga iba't ibang flavors ng KitKat. Yan, madami ka talaga mapipili dito. Kung marami nga lang laman ang maleta ko, nakakasya yung mga yan. Kaso, yun nga, kukulangin kaya hindi na rin tayo namili ng marami. At tara na nga at puntahan ng Glycosine, ang sikat na attraction dito sa Dotonbori. Yung marami nagpapa-picture talaga dito. So, eto na nga. Sa picture ko lang to nakikita dati. Ngayon, makakapagpa-picture na ako dito. Yan, maraming tao nagpapa-picture. And then, nag-ikot-ikot lang kami dito. Pinuntahan kung ano yung mga store na magaganda, kung ano yung mga pagkain na masarap, yun. So, marami kang mapupuntahan dito. And, maganda, marami kang perang dala dito. Kasi, Diyos ko, nakakatukso. Ang sarap pamili. At dito sa store na napuntahan namin, nandito yung mga luxury na mga bags, mga jewelries, at kung ano-ano. May mga Hermes, Louis Vuitton, Chanel. Yan, nandyan lahat. May Cartier, Tiffany & Co. At ito na nga, yung mga Chanel bags, ang gaganda, grabe. At ito nga, ang Second Street. Maraming mga Pilipino kami nakita dito. Ang Second Street is, ito yung mga recycled or mga ukay-ukay. Pero hindi siya mukhang ukay-ukay eh. Kasi yung iba may mga tagpa, ang gaganda, mga branded. Dito masaya mamili. So, andyan nga yung mga branded items like Adidas, Nike, Champion. At hindi ka mawawala sa mga Second Street itong mga bags. So, marami dyan mga Louis Vuitton, Coach, and meron nga pala akong nabili dito na bag. At ito nga yung Coach bag na nabili ko. So, around mga 3,500 yen. So, in peso, mga 1,800 pesos siya. Mura na. And itong boot, saktong-sakto siya sa size ko. Ang ganda. Kaso, hindi ko alam. Hindi na siya kasya sa maleta ko. And ito pa nga yung mga iba't ibang branded na mga sapatos. Parang katulad kay Vice Ganda. Look, ang mura. 10,900, so parang 5,000. So, after mamili, ito na nga, ang Ichiran, ang sikat na sikat. Natikman ko na to sa Tokyo, and meron din dito sa Dotonbori. Kaya, let's go and eat. So, kahit saan mahaba talaga ang pila niya dito lagi. So, dito mamimili ka sa machine kung ano yung gusto mong kainin. And, merong papel na ibibigay sa'yo para sa richness, kung gaano kasarap, at saka kung ano yung mga gusto mong idagdag pa sa ramen. And, ito na nga. So, ito na nga. Ang sarap. Let's eat! Itadakimasu! Ang isang serving na ganyan is costing mga 1,800 yen. So, in peso, mga 700 siya. And, worth it naman yung price niya kasi ito yung ramen talaga na pinakamasarap sa mga natikmang kong ramen. Promise. You should try this. Sana nga magkaroon nito sa Pilipinas. Pero sa Hong Kong, meron na silang branch. And hopefully, sana nga meron din dito sa Philippines soon. And after nga namin kumain, umikot-ikot lang ulit kami dito. And bumalik ulit kami dun sa may river, malapit sa may Glycosine. So, nag-picture-picture lang ulit. And ayan. So, mga sis, pauwi na nga ulit kami. And
That's my day 3 vlog. See you in my next vlog. Thanks for watching!